May conviction ng Panginoon. You know, it is our common practice and culture that women is always first speakers of the house. So I'm calling my wife, Pastora Diana. Siya po ang assistant ng Filipino Christian Assemblies of God sa program ni Pastor Roger. Siya din po ay naging director ng Women's Ministry, LM Women's Ministry throughout United States. Pastor Diana. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos at muli po nakita-kita tayo. Very nostalgic yung panahon o araw nito kasi nakita ko po yung mga young people na noon ay inaalagaan ko. Ngayon yung mga akay-akay ng maliliit. Kaya salamat sa Diyos. Hindi po napagod yung kaiyak ko at kalulungkot ko sa Panginoon. Iba po sa kanila nagbalik loob sa Diyos at balik sa Mount Zion. To God be the glory. At sa mga bago po naman, natutuwa po ako na narito po kayo at dumadalo sa iglesia nito. Hindi po kayo nagkamali ng dinaluhan nyo. At kaya po kayo narito, mayroong nanalangin sa inyo. Kaya po kayo naligtas dahil mayroong nanalangin sa inyo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Kung kayo may nalayo at narito kayo, mayroong nanalangin sa inyo. Kaya kayo nakabalik sa Panginoon. Totoo nga po na napaka-busy namin sa aming pinanggalingan. Pinractice ko naman sasabihin ko kasi yung ang dating parang nagyayabang kami kung sasabihin ko galing kami sa state. Kaya sabi ko, doon sa amin, doon po sa amin, panahon na ngayon lumalamig. Kaya nung dumating ako dito, talagang tumatagak-tak po yung pawis namin. At salamat naman po sa Diyos at natutuloy yung aming mga kolesterol. At napakasarap po kanina naiyak ko. Nakita ko yung pagputin ng Diyos. Dahil sa simulat sa pool, ang iglesia ng Mount Zion ay nakatayo. Hallelujah. Even the gates of hell shall not prevail against our ministry. Hallelujah. Ang punta ng namin. Bihira na po akong salita sa aming church kasi si Pastor nga po ang lagi kong magsalita dahil madalas po nung ako ang director ng Women's Ministries ng Filipino-American Assemblies of God Churches, madalas po ako lumalabas ng Oregon. Sa po speaker ako sa San Jose, sa San Diego, California, kung saan po. Wala pa akong sila pastor sa ganon. Nung nag-resign po ako, after 4 years, ayaw nilang tanggapin yung resignation ko nila pastor, Jaren Lapasaran. Kasi nga po wala daw papalit sa akin. Sabi ko marami. Kasi naalala ko po si pastor nag-isa sa bahay, ang mga nangyari sa kanya, wala siyang kasama. So, nag-resign po ako doon, pero nung ako po ang director, dalawang Filipino o tatlong Filipino missionary natin na tulungan po ng Women's Ministries ng Assemblies of God sa Amerika. Ako po, si Pastor Ramos sa Cambodia, si Pastor J. Angeles sa East Timor. Meron pang isa na nakalimutan ko pangalan. So, natulungan po natin yon sa pamamagitan po ng Women's Ministries sa Assemblies of God sa Amerika. At ngayon din po, nagkaroon ako ng project, sarili ko, kasi ako po ang director ng Women's Ministries sa FCI. Nag-click naman po, they responded to my project na kasi po meron kong nabibisang pastor na kailangan tulungan sa Romblon. Kaya po yung napunta namin ngayon para dalawin yung mga kapatid na pastor sa Romblon at dito sa Manila. At nakalikot po ako ng halaga at salamat sa Diyos at hindi mahirap pag talaga kalooban ng Diyos na makiusap sa mga kababaihan po namin. At nakalikot po ako, isa po sa recipient si Pastora Evelyn. Hallelujah. So, yung mga kababaihan po namin ito nasisigla. Alam niyo po, every Sunday may potluck. Ay sabi ko, hindi na po namin natawag pot blessing. Kasi po walang luck sa Bible, puro blessing. So every Sunday po may pot blessing kami.
Kaya sabi ko, kailangan ko mag-gym. Assist mo na pagpapala. So anyway, napakabuti po ng Diyos sa inyo, sa amin. At kahit na po si Pastor nagkaroon ng matinding karamdaman, ay by the grace of God, nakatayo po muli at nangangaral sa salita ng Diyos. At kami lang po sa buong state ng Oregon ang recognized ng Assemblies of God ng Filipino Church ng AK sa Oregon. Kasi po marami doon, nag-establish, papagsak. Kami po by the grace of God, na-celebrate po namin 17th year anniversary last month at nakatayo pa rin po ang FCI. At sabi ng presbyter ng Portland Metro, sabi niya, it's just the beginning, Diane, it's just the beginning. Kasi po yung team namin ng family camp, kasi po kami pagkakaroon ng team, pinagbubutuhan ko ng leadership. Nanalo po yung team ko ng family camp, nanalo na naman ngayon sa anniversary, sabi ko, oh, praise the Lord. So the grace of God is upon FCI through the years and beyond. The favor of the Lord, the favor of the Lord is upon us through the years and beyond. So naranasan po namin way back nandun yung grace ng Diyos at hindi pa doon ang grace na bibigyan ng Panginoon. So at marami pong naliligtas po ng kaluluwa, pupunta sa FCI. Ang problema po doon, kahit Sunday may trabaho, kaya in-prayer namin na magkaroon sila ng Sunday day off. Iba po, di pa natapos yung message si Pastor, balis na kasi yung trabaho. Iba naman, dumarating, inaantok pa galing sa trabaho. So usually, ang service namin is at 3 o'clock every Sunday. Kasi po, dahil sa mga trabaho nila. So, patuloy po kami at idalangin niyo po kami na marami po kaming tulungan, ma-reach out, na panalangin niyo mga kababaihan namin, na lalo pa silang maging masigla sa pagbibigay sa misyon. At panalangin din po ang kalalakihan namin, ng kabataan. At gagalak po kayo, patuto sa inyo, si Pastor Stephen po okay na okay. Pati Sister Mar. Talagang kindly po, pinadala sila ng Panginoon doon. At patuloy ko po siyang encourage kasi pag nakatayo na sa pulpito, medyo na siya dahil ang service po namin in English. Ang preaching in English. Pag walang mga puti, mga itim, nagtatagalog kami. Pero mostly, English talaga service. Kasi yung mga anak-anak, mga English speaking na rin, pinanganak doon. So sabi ko sa kanya, kakaya mo yan. And then, Sister Mark involved sa children's ministry. At ito po pagpapatuto ko sa inyo bago po matapos na talagang lumuluhak sa Diyos sa kagalakan. Dahil po yung mga anak namin, hindi po namin pinilit na mag-involve sa ministry. Sila pong lahat nag-usang tumulong sa ministry namin ng mag-asawa. Hindi po kami nahirapan na hubugin sila. Dahil lang po, maliliit pa po sila, kasama-sama namin sila sa ministry. Dala-dala namin yung mga bote nila, yung mga gatas nila, thermos nila. Nakita na nila yung ministry namin mag-asawa. At nakita nila yung ups and down ng ministry. At nakita nila yung lagi namin pagluhod mag-asawa sa panalangin. At nakita nila, minsan hindi rin kami nagkakaluwang, pero nakikita nila, they see to it na meron din kami kiss and makeup. Okay. So, natuloy sa mag-asawa yun. So, nakita ko po sa kanila yung talagang volunteer sila. At pag nakita ko nakatayo sila sa pulpito, nagtutulong, sabi ko, thank you Lord sa blessing mo. Sapagkat marami po ngayon, kahit sa Amerika, mga anak ng pastor, wala pong pakialam sa ministry. Salamat sa Diyos. Dahil po nakita nila yung dedication, marahil namin sa Panginoon. At yung pundar ko po sa kanilang pananalangin, yung family altar every night, nakalilit pa sila, na nung nananalangin kami noon sa Panginoon, wala si pastor, nasa London. Magkagalit kami mag-pray. Si Stephen po nasa pinakahuli, iyak ng iyak, kala ko na pupuspos. Iyak, sabi niya, sabi ko, salamat sa Diyos. Pagdating ng tao kanya, sabi niya, kanina pa ako naghintay. Ang tagal-tagal ko manalangin, wala na akong sasabihin. Sabi niya, ngayon, pastor na. Praise the Lord. At nakita ko po kay Steve, every night may family altar siya. Yung mga anak niya sa panagaya sa akin, pag dumalaw kami, meron ding family altar o devotion si Leila sa mga anak niya. Talagang nakita nila yung pag-establish namin ng faith sa Panginoon. Ganun din po si Stephen. So to God be the glory. I'm very blessed talaga po na ang Pastor God, ginagamit pa rin kahit nagkaroon siya ng surgery sa kanyang binti.
Pero tayo pa rin kasi sabi ko, kaya mo yan. Na, kung doon ka lang, kung naipatutok ko sa inyo, na kala ko kukunin na ng Panginoon yan, na hindi pa ako marunong na mouth-to-mouth resuscitation, ginawa ko sa kanya, na sabi ni Pastor God, sanay ka na dyan sa mouth-to-mouth eh. Ay, ambot. Tapos, sa pananalain ko po, nag-review ako na nag-3 beses siya pumaksak. Kaya sabi ng 911, kung dumating, anong una kong ginawa? Sabi ko, I prayed. Okay, I understand that. The second time, what he did? Sabi niya, I prayed again. Hindi na ako tinanong ng pangatlo, sasabihin ko eh. Sabi ko, anyway, I asked my son-in-law to call 911. That's what we did. So sabi ko, nag-mouth-to-mouth resuscitation nga po kay Pastor. Talagang purple na siya. Malabas na yung danger niya. Magbula na yung bibig niya. Wala na talaga. Sabi ko, alam niyo, kinausap ko ang Panginoon. Panginoon, binuhay mo si Lazarus. Buhay mo asawa ko. Patunayan mo sa akin yan, buhay kang Diyos. Hinapon ko ang Diyos. Naramdaman ko yung spirit of death na sa aming kwarto. Sabi ko, lumayas ka na yung din. To hell where you belong. Sabi ko sa kanya. Maya-maya, nakita ko, sabi ko, maraming siya. Di ba na kulang niya? Ano nangyari sa akin? Ay, ako, hindi mo lang alam kung nangyari sa iyo. So, anyway, napakabuti ng Diyos. Dinala siya ng 911 sa ospital. Nagkaroon ng lahat ng yung vital statistic niya, sinek, lahat ng findings, lahat ng check-up sa kanyang katawan, lahat po negative. With the grace of God. So, ang Pastor God po, pangalawang buhay niya yan. Talagang, sabi niya nung Sunday, kaya sabi niya nung Sunday testimony, salamat sa Diyos, may asawa kong may pananampalataya sa Diyos. Kapag pinangunahan ako ng takot, wala na. So, salamat sa Diyos na bagamat magkalayo po tayo, alam ko pinagpapalaki ng Diyos, pinagpapalaki ng Diyos. Patuloy mo kang panalangin para abot ang grasya sa inyo. To God be the glory.